Welcome sa ating channel. Handa na ba kayong pumasok sa isang mundong puno ng tagong pagnanasa at mga nakaw na sulyap? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa kwentong ito, makikilala ninyo si Mikey, isang art student na matagal nang may patagong pagtingin sa asawa ng kanyang ate Clara, ang hunky, seryoso at buwapong arkitekto na si Brian. Nang biglang ma-assign si Clara sa isang sunod-sunod na long-haul flight sa abroad, naiwan sina Mikey at Brian na silang dalawa lamang sa ilalim ng iisang malaking bubong. Sa bawat araw at gabi na lumilipas, ang dating malamig at pormal na pagtitinginan ay unti-unting mapapalitan ng isang nakakapasong tensyon. Paano mo pipigilan ang sarili mo kung ang kaiisa-isang taong bawal mong angkinin ay siya pang laging nasa tabi mo at unti-unti ring nagpapakita ng motibo? Heto na ang ating akda. Malaki ang bahay ni na Brian at Clara. Masyadong malaki para sa tatlong tao at higit na nakakabingi ang kaluwagan nito ngayong silang dalawa na lang ni na Brian ang natitira sa loob. Nakatayo si Mikey sa gilid ng malaking bintana sa sala. Pinagmamasdan ang pag-alis ng itim na SUV na sinasakyan ng kanyang kapatid na si Clara. Isang flight attendant ang kanyang ate. At kaninang umaga lang ay nakatanggap ito ng tawag para sa isang sunod-sunod na long-haul flight patungong Europa na tatagal ng halos 3 buwan. Alagaan mo muna ang kuya mo, Mikey, ha? Iyon ang huling bili ni Clara bago ito humalik ng mabilis sa pisngi ni Brian. Isang halik na sa paningin ni Mikey ay tila walang init, walang pagnanasa, kundi isang obligasyon na lamang. Nang mawala sa paningin ng sasakyan, naramdaman ni Mikey ang pagbagsak ng katahimikan sa loob ng bahay. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat na yagpag ng mga paa ni Brian sa likuran niya. "Gusto mo bang magkape?" Napalunok si Mikey. Ang boses ni Brian ay palaging ganon, malalim, buo at may kakaibang tekstura na tila dumadagdum hindi lang sa kanyang mga tenga, kundi pati na rin sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakapamulsa si Brian habang nakatingin sa kanya. 32 taong gulang ito, matagumpay na arkitekto, at sa paningin ni Mikey, ito ang perpektong definisyon ng isang tunay na lalaki. Matangkad ito, may malapad na balikat na bakat sa suot nitong hapit na navy blue dress shirt at may panga na tila inukit mula sa bato. Ang mga mata nito ay kulay kape. Madilim, seryoso, at palaging may itinatagong lalim na hindi maarok ni Mikey. Sige po, Kuya Brian," utal na sagot ni Mikey. Pilit iniiwas ang tingin dahil pakiramdam niya ay sinusuri ng mga matang iyon ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Mikey? Drop the po and kuya. Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Brian na lang." Pambubuyo nito, may manipis na ngiti na sumilay sa mga labi nito. Tumanggo na lang si Mikey, hindi makapagsalita. 20 taong gulang siya, isang art student na sanay sa mga kulay at emosyon, ngunit sa tuwing kaharap niya ang asawa ng kanyang kapatid, pakiramdam niya ay isang blankong canvas na walang kakayahang itago ang nararamdaman. Ang totoo, matagal nang itinatagong pagtingin si Mikey kay Brian. Nagsimula iyon nung unang beses pa lang itong ipakilala ni Clara sa pamilya. Akala niya ay simpleng paghangalang iyon. Ngunit habang tumatagal, habang nakikita niya ang bawat galaw nito, ang paraan ng pagtitikhim nito, ang pagkunot ng noo nito tuwing nagbabasa ng mga blueprints, unti-unting lumalim ang paghangang iyon at naging isang mapanganib na pagnanasa. Isang pagnanasa na ibinaon niya sa pinakasulok ng kanyang utak dahil alam niyang bawal, mali, at isang malaking kasalanan.
Ngulit ngayong silang dalawa na lang sa malaking bahay, tila nagiging imposibleng ibaon ng damdaming iyon. Lumipas ang unang linggo na tila silang dalawang estranghero na nag-iingat na huwag magkabanggaan. Abala si Brian sa kanyang firm, madalas ay gabi na kung umuuwi, habang si Mikey naman ay nilulunog ang kanyang sarili sa kanyang mga paintings at plates sa universidad. Ngunit may mga sandali na hindi maiiwasan ng pagtatagpo. Ang mga umaga sa hapag ng kainan kung saan naaamoy ni Mikey ang mamahaling musk at sandalwood na pabango ni Brian na humahalo sa amoy ng kaping barako. Ang mga gabi kung saan nagkakasalubong sila sa pasilyo at ang pagdampi ng mga balikat nila ay nagiiwan ng tila kuryente sa barat ni Mikey. Minsan nahuhuli ni Mikey ang sarili na nakatitig sa dibdib ni Brian tuwing nagtatanggal nito ng kurbata. At tuwing mag-aangat ng tingin si Brian upang salubungin ang mga mata nito, ay mabilis akong nagkukunwaring may hinahanap sa kanyang cellphone habang mabilis at malakas ang kabog ng kanyang puso. Nagsimula ang lahat ng pagbabago nung gabi ng Biyernes. Mainit at maalinsangan ng gabi. Kahit nakabukas na ang aircon sa kanyang kwarto, pakiramdam ni Mikey ay pinagpapawisan siya. Isang panloob na init na hindi niya maipaliwanag. Nakasuot lamang siya ng manipis at maluwag na puting t-shirt na may malaking neckline at maikling gym shorts. Hindi siya makatulog. Ang isip niya ay lumilipad sa kung saan-saan. 2:00 na ng madaling araw nang makaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at lumabas patungo sa pasilyo. Tahimik ang buong bahay. Taning ang liwanag mula sa mga poste sa labas ang nagbibigay ng anino sa sala. Habang palapit siya sa kusina, napansin niyang may bahagyang liwanag mula rito at narinig niya ang mahinang kalampag ng yelo laban sa baso. Huminto si Mikey. Sumilip siya sa hamba ng pinto. Doon, nakasandal sa marmon na kitchen island ay si Brian. Napakagatlabi ni Mikey sa kanyang nakita. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Katatapos lang mag-gym ni Brian sa sarili nitong fitness room sa ibaba. Nakasuot lamang ito ng isang itim na tank top at napakanipis na kulay abong gym shorts. Basang-basa ang lalaki ng pawis. Dahil sa pagkabasa, bumabakad ng husto ang matipunong dibdib nito, ang matigas na tiyan, at ang mga ugat na umaalon sa malalaking braso nito habang nagbubuhos ng whiskey sa isang baso. Ngunit ang mga mata ni Mikey ay hindi napigilang bumaba, pababa sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Ang tumutunong pawis mula sa matigas na tiyan ni Brian ay direktang dumadaloy patungo sa waistband ng manipis nitong shorts na lalong nagpadikit sa tela sa mainit nitong balat. Dito, ang isang nakagugulat at mapanuksong lihim ng kanyang bayaw ay tumambad sa kanya. Uuhaw lang, mahinang sagot ni Mikey. Pilit na pinapatatag ang boses bagaman ang mga mata niya ay may pagnanasang bumalik sa nakita niya kanina. Humakbang siya papasok sa kusina. Nakayuko, pilit iniiwasan ang matalim na titig ng lalaki. Naglakad siya patungo sa refrigerator upang kumuha ng pitsil ng malamig na tubig. Nang isara niya ang pinto ng ref, nagulat siya nang mapagtantong lumipat ng pwesto si Brian at ngayon ay nakatayo na ito ilang pulgada lamang mula sa kanya. Ang amoy nito ay biglang bumalot sa kanya, isang nakalalasing na halo ng mamahaling alak, matapang na pawis at ang mainit na amoy ng isang lalaking pagod ngunit puno ng enerhiya. Ramdam ni Mikey ang init na nagmumula sa katawan nito, lalo na ang init mula sa ibabang bahagi nito na ngayon ay napakalapit sa kanyang hita. Kukuha sana ako ng baso. Bulong ni Mikey, hindi makatingin ng diretsyo dahil ang mismong nasa tapat ng kanyang mga mata ay ang basang-basang dibdib ni Brian. Walang sinabi si Brian. Sa halip, itinaas nito ang kamay, binuksan ang cabinet sa itaas mismo ng ulo ni Mikey at kumuha ng baso.
Dahil sa ginawa nito, halos nakulong si Mikey sa pagitan ng malamig na refrigerator at ng mainit na katawan ni Brian. Ang braso ni Brian ay nakaharang sa kanyang gilid at ang hininga nito na amoy whiskey ay dumadampi sa tuktok ng kanyang ulo. Pumikit ng mariin si Mikey. "Panginoon, tulungan mo ako," dasal niya sa isip dahil naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Here," mahinang sabi ni Brian. Inabot nito ang baso kay Mikey. Nanginginig ang mga kamay ni Mikey nang abutin niya ito, ngulit sa pagkuha niya ng baso, hindi sinasadyang dumampi ang kanyang malambot at malamig na mga daliri sa may init, magaspang at malalaking kamay ni Brian. Isang kuryente ang gumapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang guluglod. Bigla niyang nabitawan sana ang baso, ngunit mabilis itong nasalo ng kabilang kamay ni Brian na ngayong ay nakapatong sa ibabaw ng kamay ni Mikey. Hindi tinanggal ni Brian ang kanyang kamay. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa baso, kasama ang mga daliri ni Mikey. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mikey. Sinalubong niya ang mga mata ni Brian. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay ilang pulgada na lamang. Ang hangin sa paligid nila ay tila nauubos, napalitan ng isang mabigat at nakakasakal na tensyon na hindi nila parehong maipaliwanag, ngunit parehong nararamdaman. Ang dibdib ni Brian ay mabilis na umaangat at bumababa. Ang kanyang mga mata ay madilim. May nag-aalap na apoy sa loob nito na hindi kailanman nakita ni Mikey noon. Tumingin si Brian sa mga mata ni Mikey. Pagkatapos, bumaba ang tingin nito sa mapupula, bahagyang nakabukang mga labi ng binata. Napalunok si Mikey at nakita niyang sinundan ng mga mata ni Brian ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. "Mainit ba?" bulong ni Brian. Ang boses nito ay isang ungol na halos dumurugin sa huling natitirang depensa sa utak ni Mikey. "Opo," halos walang boses na sagot ni Mikey. "Sabi ko sa'yo, drop the po," sabi ni Brian. Ang hinlalakit nito ay dahan-dahang humaplos sa likod ng kamay ni Mikey. Isang galaw na napakasimple, ngunit nag-iwan ng nagbabagang marka sa balat ng binata. Hindi alam ni Mikey kung saan niya nakuha ang tapang, ngunit sa halip na umatras, bahagya siyang humiling pasulong. Ang kanyang tuhod ay dumampi sa hita ni Brian. Narinig niya ang talim na paglanghap ng hangin ng lalaki. Ang mga mata ni Brian ay naging mas matalim, animong isang mandaragit na nahuli ang kanyang biktima. Marhan nitong binitawan ang kamay ni Mikey, ngulit sa halip na lumayo, inilagay ni Brian ang kanyang kabilang palad sa malamig na pinto ng refrigerator, sa mismong gilid ng mukha ni Mikey. Tuluyang siyang ikinulong. Mikey, pagbanggit ni Brian sa kanyang pangalan, para itong isang kasalanan na ang sarap ulit-ulitin. Hinihintay ni Mikey ang susunod na mangyayari. Ang puso niya ay nagwawala sa loob ng kanyang hawla. Handa niyang isuko ang lahat kung sakaling ilalapit pa ni Brian ang mukha nito. Gusto niyang maramdaman ang init na mga labing iyon. Gusto niyang malaman kung ano ang lasa ng alak mula rito. At higit sa lahat, gusto niyang maramdaman kung gaano kabigat ang natuklasan niyang lihim nito. Bahagyang pumikit si Mikey. Nakaawang ang mga labi. Naghihintay. Ngunit tumunog ang malakas na chimes ng orasan sa sala. Hudyat na 3:00 na ng madaling araw. Tila nahimasmasan mula sa isang sumpa, mabilis na umurong si Brian. Kumurap-kurap ito. Tinakpan ng kamay ang sariling mukha at huminga ng lalim bago tumalikod. "Inumin mo na yan." Malamig, formal, ngunit may bakas pa rin ng paos na tinig ang sabi ni Brian habang naglalakad palayo sa kusina. "Bumalik ka na sa kwarto mo pagkatapos. Huwag kang magpupuyat." Naiwan si Mikey na nakatayo roon, nanginginig. Hawak-hawak ang basong hanggang ngayon ay rambam ng init mula sa palad ni Brian. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kwarto ng lalaki sa ikalawang palapag. Habang umiinom siya ng malamig na tubig, napagtanto ni Mikey ang isang nakakatakot ngulit nakakalansong katotohanan.
Binuksan nila ang isang pinto ngayong gabi at alinman sa kanila ay wala ng balak pang isara ito. Ang katahimikan ng bahay na iyon ay hindi na magiging mapayapa. Mapupuno ito ng mga nakaw na sulyap, tinatagong hininga at isang lihim na tuluyang lalamon sa kanilang dalawa. 3 weeks na ang lumipas simula nung nangyari sa kusina, pero the memory of that night is still fresh. Parang makapal na usok na ayaw mawala sa loob ng malaking bahay. Brian didn't say a word about it. Walang pag-uusap, walang closure or explanation. Pero may nagbago. Yung dating cold and formal na distance nila is gone. Na-replace ito ng isang dangerous and extremely hot kind of closeness. Naging mas madalas na sa bahay si Brian. Kung dati, lagi siyang nag-overtime sa architectural firm niya, ngayon, lagi siyang umuuwi ng maaga, dala-dala yung blueprints niya para sa bahay na lang magtrabaho. And for Mikey, this change was a sweet kind of torture. Naging routine na nila yung sabay mag-dinner. Si Brian lagi ang nagluluto. Every night, while Mikey watches his bayaw slice the ingredients, nakatayo sa harap ng stove wearing a simple apron over a tight black t-shirt, hindi niya maiwasang mapalunok. The way Brian's arm muscles flexed with every movement, yung broad back niya, plus the familiar scent of musk, garlic and pepper filling the kitchen, lahat ng ito was slowly driving Mikey crazy. One night, while eating dinner, nagtama accidentally yung paa nila sa ilalim ng maliit na table. Mikey quickly pulled his leg back, parang napaso, but he noticed na hindi man lang umurong si Brian. Instead, Brian looked up, his dark eyes staring directly at Mikey while slowly chewing his food. That look was heavy. Parang sinasabi niya na alam niya exactly the effect he has on Mikey. This house, na pagmamay-ari ng ate niyang si Clara, was slowly turning into a cage of forbidden desires. Midterms week na ni Mikey sa uni. Sunod-sunod ang plates and projects niya sa fine arts, kaya halos 3 days na siyang walang maayos na tulog. Kape, energy drinks, and late nights hunched over his drafting table ang naging routine niya. On the 4th night, bumigay na yung katawan niya. Naramdaman niya yung sobrang pagbigat ng ulo niya at panlalamig ng mga paa while painting. Pinilit niyang tumayo para sana kumuha ng water sa baba, but the moment he stepped out of his room, nag-blackout na yung paningin niya. The last thing he felt was his knees hitting the cold floor ng hallway. Mikey! Isang malalim at nag-aalalang boses cut through the darkness. Naramdaman ni Mikey yung dalawang malaki at mainit na kamay grabbing his shoulders. Mikey forced his heavy eyes open at bumungad sa kanya ang mukha ni Brian. Nakakunot yung noo nito. You could see the worry in his eyes at yung mainit niyang hininga was hitting Mikey's face. "Brian," Mikey whispered, his voice cracking. He felt his entire body burning up. Sobrang taas ng lagnat niya. "Damn it, Mikey. Ang init mo," Brian said quickly. Before Mikey could even reply, he felt himself being lifted into the air. Binuhat siya ni Brian na parang ang gaan niya. One strong arm was under his knees while the other supported his back. Mikey rested his head against his bayaw's broad chest. Despite his fever, naririnig niya yung mabilis at malakas na heartbeat ni Brian. Brian's scent, an intoxicating mix of expensive cologne, clean sweat, and pure masculinity, was like a sedative to his burning system. Dinala siya ni Brian sa loob ng kwarto and gently laid him down sa malambot na kama. "Sorry," Mikey whispered, trying to keep his eyes open as he watched Brian quickly take off his shoes at kumulutan siya. "I think na over-fatigue lang ako." "Don't speak," mariing utos ni Brian, though his tone was incredibly soft at sobrang maingat. "Just stay here. Kukuha lang ako ng gamot and warm water." A few minutes later, bumalik si Brian holding a small basin, a white towel, and a glass of water with medicine.
Umupo si Brian sa mismong edge ng kama ni Mikey, making the mattress sink and bringing their bodies so much closer. Brian supported the back of Mikey's neck para painumin siya ng gamot. The touch of those large fingers against Mikey's hot skin sent a different kind of electricity na mas mainit pa kaysa sa lagnat niya. "We need to bring your temp down," mahinang sabi ni Brian after putting the glass sa side table. He took the towel, dipped it in the warm water and squeezed it. Mikey swallowed hard when he noticed the intensity of Brian's stare. Ako na." He tried to reach for the towel, pero gently itinabi ni Brian yung nanginginig na kamay. "Let me take care of you," Brian whispered. Yung words na yon felt so heavy. Hindi ito simple taking care of an in-law. There was desire, may pag-angkin. Brian started dabbing the warm, damp towel on Mikey's forehead. The sharp line of Brian's jaw was so close to his face. Dahan-dahang bumaba yung towel, wiping his cheeks, his temples, down to his neck. Mikey closed his eyes and let out a soft sigh. The mixed sensation of the cool towel and the heat of Brian's hand brushing his skin was so confusing, yet so good. Pero hindi huminto si Brian sa leeg. Brian lowered the towel and Mikey felt those fingers slowly unbuttoning his pajama top. 1, 2, 3. Mikey opened his eyes. Pabilis ng pabilis ang paghinga niya. Nakita niya yung mga mata ni Brian na nakatitig ng diretsyo sa nakabukas niyang dibdib. Hindi inosente yung tingin na yon. Parang apoy na gustong lamunin siya ng buo. Nung tuluyang matanggal ang mga butones, hinawi ni Brian yung tela at na-expose ang makinis at maputing dibdib ni Mikey na namumula dahil sa lagnat. "Pinagpapawisan ka ng sobra, Mikey," paos na bulong ni Brian. Parang ungol na yun sa loob ng tahimik na kwarto. Pinunasan ni Brian ang dibdib ni Mikey. Mabagal ang bawat swipe. Maingat, pero may diin. Mula sa collarbone, pababa sa gitna ng dibdib, hanggang sa itaas ng tiyan niya. Napapa-arch ang likod ni Mikey tuwing dumadampi yung mainit na daliri ni Brian sa mga sensitive na balat niya. Isang mahinang ungol ang nakawala sa labi ni Mikey nung aksidenteng masagi ng thumb ni Brian yung nipple niya. Napatigil si Brian. Biglang parang naubos yung hangin sa loob ng kwarto. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Brian mula sa dibdib ni Mikey papunta sa mga mata niya. Sobrang dark na ng mga mata ni Brian. Nakita ni Mikey kung paanong nag-clench yung panga nito at gumangaw yung Adam's apple niya as he swallowed hard. "Brian," bulong ni Mikey. Isang malambot at makasalanang bulong. The way niyang banggitin yung pangalan niya, wala nang halong respeto. Pure desire na lang. Hindi sumagot si Brian. Imbis na magsalita, ibinaba niya yung towel. Gamit ang sarili niyang mga daliri, hinaplos ni Brian ang makinis na pisngi ni Mikey. Inilalapit ang mukha niya. Amoy na amoy ni Mikey yung mint at coffee breath niya. Ilang millimeters na lang ang layo ng mga labi nila. Ramdam na ni Mikey yung init ng bibig ni Brian, naghihintay na angkinin siya. Pero biglang nag-ring yung phone ni Brian sa loob ng bulsa niya. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Mariing pumikit si Brian, huminga ng malalim at mabilis na tumayo para lumayo sa tukso. "Magpahinga ka na," paos at nagmamadaling sabi ni Brian bago mabilis na lumabas ng kwarto. Hindi na niya nilingon si Mikey na naiwang nakahiga doon. Bukas na bukas yung damit, mabilis ang paghinga at yung lagnat niya ay napalitan ng ibang klasing init na walang gamot ang makakapagpagaling. 5 araw ang lumipas at completely healed na si Mikey mula sa lagnat niya. Pero kung nawala man yung body aches niya, yung apoy na sinindihan ni Brian sa loob niya ay patuloy lang lumalaki.
Pagkatapos ng gabing yon, naging mas maingat si Brian. Iniwasan niyang mapag-isa sila ni Mikey sa kwarto ng matagal. Pero kahit anong iwas niya, hindi marunong magsinungaling ang mga mata niya. Tuwing tatalikod si Mikey, ramdam niya yung matatalim na tingin ng brother-in-law niya. Sinusundan ng bawat kembot ng balakang niya pag naglalakad at palihim na chine-check out yung thighs niya tuwing naka-short shorts siya. Saturday morning, nagising si Mikey na feeling sticky and hot ang katawan niya. 8:00 pa lang ng umaga. Since weekend naman, inisip niya na baka tulog pa si Brian sa kwarto nito o baka nasa labas doing his morning jog. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at nag-decide maligo. Sira pa rin yung heater sa sariling banyo niya since yesterday, kaya no choice siya kundi lumabas at gamitin yung malaking banyo sa dulo ng hallway na madalas nilang i-share. Hindi na siya kumatok, inassume niya kasing walang tao. Pinihit niya yung doorknob at itinulak ang pinto. Bumulaga sa kanya yung makapal na steam from the hot water kasabay nung pamilyar at nakaka-addict na amoy nung body wash ni Brian. Isang strong mix ng sandalwood, ocean breeze at musk. Nakabukas pa yung shower. Napatigil si Mikey sa may pintuan. Doon, sa loob ng glass shower enclosure na slightly nakabukas ang sliding door, nandun si Brian. Hindi ito nakatalikod at higit sa lahat, wala itong suot. Literal na naked under the hot shower. Basang-basa at naka-push back yung jet black hair niya habang tumutulo yung tubig mula sa matangos nitong ilong pababa sa makakapal niyang labi. Nalalaglag ang panga ni Mikey. Nalimutan niyang huminga. Wagwawala yung heartbeat niya habang pinapanood kung paano tumalbog yung tubig sa maiinit, namumula at heavy equipment ni Brian. Nang naramdaman ni Brian ang malamig na hangin mula sa nakabukas na pinto, nag-angat siya ng tingin. Inexpect ni Mikey na magugulat ito, magagalit o mabilis na magtatakip. Pero hindi. Imbes na itago ang kargada niya, buong-buong hinarap ni Brian si Mikey. Nasaksihan ni Mikey ang paggalaw ng dambuhalang sandata ni Brian. Ito ay dakila at punong-puno ng lakas. Ang ulo nito na nag-iimbita sa kanya, ang katawan ng brother-in-law niya na pinagsasawaan ng kanyang kapatid ay abot kamay na niya. Dahan-dahan nagdarken yung brown eyes nito, parang storm brewing. Pinanood ni Brian kung paano manlaki yung mga mata ni Mikey, kung paano ito paulit-ulit na napapalunok ng kinakabahan, at kung paano ito parang natutunaw while staring at his package. Dahil sa intense na titig na yon, nakita ni Mikey kung paano dahan-dahang umangat, tumigas at pumintig yung massive equipment ni Brian under the water. Isang mapanganib, teasing at nakakapasong smirk yung nakita ni Mikey sa mga labi ni Brian. Humakbang si Brian ng kaunti papalapit sa shower entrance. Mas ine-expose yung sarili niya sa nanlalabong paningin ni Mikey. Naliligaw ka ba, Mikey? Paos, malalim at seductive na bulong ni Brian sa ibabaw ng ingay ng shower. Ako? Gagamit lang sana ng banyo. Sagot ni Mikey, nanginginig ang boses niya. Halos pabulong na lang yun. Ramdam niyang tumitigas na rin ang sarili niyang member sa loob ng shorts niya just from the view in front of him. Sumandal si Brian sa gilid ng basang glass, his eyes narrowing with pure lust habang inapanood si Mikey na nagbablush. Sira ba yung heater sa kwarto mo? Dahan-dahang tumanggo si Mikey, hindi pa rin maalis yung tingin sa giant bulge sa pagitan ng mga hita ni Brian na ngayon ay completely hard at nakatayo na. Inangat ni Brian ang malaki at basang kamay niya. Inaalok ito kay Mikey. Mas mababay ang boses niya this time, parang isang command na imposibleng i-reject. Bakit nakatayo ka pa rin dyan sa may pinto? Yaya ni Brian, his eyes literally on fire. Pumasok ka rito, sabay na tayong maligo. Isang intense at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng hangin, wala nang atrasan ngayon. Nanginginig yung makamay ni Mikey as he slowly grabbed the hem of his t-shirt. Hinubod niya to at hinagi sa floor ng banyo. Brian's eyes were like flames burning his skin habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang mga harang sa pagitan nila, handa nang isuko ang sarili sa init ng shower
at sa mas nag-aalab na apoy ng brother-in-law niya. Maraming salamat sa pagsama kina Mikey at Brian sa mapusok at emosyonal na journey na ito. Sana ay naramdaman nyo ang init, ang kaba at ang bawat pintig ng kanilang secret romance. It has been a wild, steamy ride writing this for you all. Kung nag-enjoy kayo o kung pinagpawisan din kayo sa mga eksena, I would love to hear your thoughts and comments. Pero teka, akala nyo ba dito na nagtatapos ang lahat? Paano kung biglang umuwi si Clara? Paano kung may mas malalim at mas mapanganib pang lihim na itinatago si Brian? The fire is just getting started. Abangan ang mas umiinit na kasunod ng kanilang kwento sa Part 2. Until our next adventure, stay hot, keep invested, and keep watching.